Ito nga mga kababayan, si Cocoy Romualdez ay dating gobernador ng Leyte at nakakabatang kapatid ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, at ito rin ang ama ni House Speaker Martin Romualdez, na nababalita noon na itong si Cocoy Romualdez ay sum-ira sa former President Ferdinand Marcos, at ngayon ito rin ang ginagawa ni Martin Romualdez kay Bongbong Marcos, at sirain ang Uniteam at planong pabagsakin ang mga Duterte, maghari sa Kongreso. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Na po tayo rito sa ating topic na ano ko kay Yesesio, pinapakinggan ko siya. Lalo na po yung revelasyon na yun. Tatay daw nito ni Martin, si Cocoy Romualdez. Siya rin daw yung napabalita nung araw. 3 years old pa lang ako noon. Batang-bata pa ako. Parang naririnig ko lang yung mga pangalan na yan. No? Umuulit ba? Nauulit ba yung kasaysayan ng mga Romualdez at mga Marcos? Hindi ko po alam kung kung naulit kasi hindi ko naman talaga nasaksihan yun. Pero sa ngayon, ang tingin ko talaga na nakakasira. Actually, hindi na siya nakakasira eh. Talagang nagbigay na talaga siya ng ano, no? Yung hindi lang po crack. Talagang parang kumbaga kung i-describe po natin o winawasak talaga eh, no? Yung talagang lahat ng parang walang tinitira kasi kay BP Sara Duterte. Ayaw tirahan ng gusto hanggang sa pagre-resign, no? Talagang hinahabol talaga si Sara Duterte. Ang tingin ko nung una yung sa CIF, winawasak lang yung pangalan niya, no? Yung pangalan ng Duterte, sinisira lang pagpapapasok ng ICC. Sabay-sabay po eh. Sabay-sabay po yung nagaganap hanggang sa pati ngayon. Nung na-realize po nila na hindi po nila magiba yung pangalang Duterte. Nagtataka po ba kayo walang lumalabas ng mga presidential survey ngayon, no? Tanong ko lang po, SWS, Pulse Asia, Okta at iba pa pong kukondak ng mga presidential survey. Tanong ko lang, bakit wala na po naglalabas ng presidential survey? Ayaw nyo pong maipakita na ang layo po, no? Ang layo po sa survey result ni BP Sara Duterte at nung Kamag-anak Incorporated. Makikita po sa survey yan eh. Okay. Alam niyo po, ang daming anong tawag dito, ang daming red flag na. Sana sa una pa lang, no? May nabasa ako rito kay Carla Bruce. Isa rin siyang Duterte supporter. Sana daw nung una pa lang. Ganun talaga eh, no? Sa huli ang pagsisisi. Sana nung una pa lang na-realize na natin lahat yung mga red flags. Ako nga looking back, 'di ba? Ang unang red flag na nakita natin diyan yung alam na alam natin lahat kung ano yung gusto ni BP Sara Duterte. Ang gustong-gustong hawakan ni BP Sara Duterte at tingin kong bagay sa kanya. At talagang malaki yung magiging impact niya, no? Ang gustong-gusto niyang hawakan na departamento yung Department of National Defense. Just imagine, no, kung ang hawak ni Sara Duterte ay DND. Napaka-popular po niya, no? Napaka-popular po magiging popular po masyado si Sara Duterte kasi isa lang po nakapokus siya, no? Ubusin na, tapusin na yung insurgency. At bagay na bagay po 'yan, no? Ang dami kong question noon nung binigay sa kanya yung DepEd. Bakit DepEd, 'di ba? Ang daming gumugulo samantalang ang hinihingi ine-expect natin bilang mga nasa Kayuni team, no? Ine-expect natin ayan, si Parak TV. Basta pupunta ako riyan, Parak, sa May 15. Ine-expect natin
nang bibigay talaga kay Sara Duterte yung DND. Kasi doon siya bagay. Yung sinasabi nila lahat ngayon na war freak siya o kung ano pa man, hindi bagay yan sa DepEd. Di ba? Totoo, mas bagay siya sa DND. Just imagine, no? Kung siya po ang Department of National Defense, lahat ng hawak niya po, lahat ng mga kasundaluhan, siguro by this time, talagang durog na yung sabayan pa ng NTF-ELCAC na merong mga programa talaga, hindi lang po militarily, no? Talagang durog na sana. Opo, I am a BBM supporter. Ayan nga, unit team po kami. Ako po, magtapatan na tayo, no? Ito sa mga nagtataka. Hindi ko po kayo niloloko. Alam po yan nila Parak, Alam po yan ng mga Duterte supporter. Never po ko. Nag-iba-iba po kami. Marami po sa mga Duterte supporter nag-isko. Inaway ako ng mga yan. Galit sa akin yung mga yan kasi nag-BBM ako. Huwag niyo pong babaliktad rin. Hindi po ako bumabaliktad. BBM po ang binoto namin. BBM. No? BBM po kami. BBM Sara kami. Kami po yung ka-unit team. Hindi po BBM yan at nalusaw yung unit team. May ka-unit team po sa unit team. Marcos Duterte po ang unit team. Nakakalimutan nyo lang. Akala nyo lang, pag nanalo na yung Marcos, matutunaw na yung Duterte. Hindi po. No? Yun po ang unang red flag. Balikan ko lang po yung dinidiscuss. Kasi sinagot ko lang yun. Para niloko ko siya. Hindi ko po kayo niloloko kahit kailan. Yung unit team po, kami po yung ka-unit team ninyo. Baka nakakalimutan nyo, kami po yung tapat. Alam niyo po sa totoo lang, no? Mas marami pa akong pagtatanggol kay BBM. Real talk po yan. Kaysa sa mga vlogger ninyo. Kasi mga vlogger nyo naman, ano naman alam paano ipagtanggol si BBM yan sumusunod lang sa uso at lang yan. Naghihintay lang ng binababa sa kanila. Kita nyo pare-pareho ngayon. Pare-pareho nilang binanatan si Duterte. Okay, balik po tayo sa punto. Dapat, sa totoo lang po, dapat, no? Doon pa lang, no? Nag-isip na tayo, bakit hindi binigay yung DND? Tapos, sa isang banda naman, ako sa tingin ko naman, di ang ibinigay sa kanya, yung pinakamalaki yung problema. Real talk po yan. Pinakamalaki po ang problema sa lahat ng departamento, correct, DepEd. Bakit? Kasi sukatin mo lang yung kalagayan. Huwag po kayo maniwala na ang taas-taas natin sa edukasyon nun. Pucha, mga nambobola lang yan, lalo na yung mga dilawan. Panahon po nila Pinoy, panahon po ng mga naunang presidente, hindi po tayo mataas sa edukasyon. Matagal na po tayong mababa sa edukasyon. Kaya nagtataka ko, si Sara Duterte, mababa tayo sa edukasyon, dapat niya mag-resign. Utot niyo. Okay, real talk po. Ako, in hindsight, naisip ko ngayon, hindi kaya sinadya na ang ibigay sa ating Vice President, sinadya ng ating binigay sa ating Vice President ay anak ng pupa, salta kayo ng salita ng putang kung ano mga pinagsabi. Teka, i-hide ko muna yung mga nagsasalita. Mamaya po kayo magtanong. Ngayon kung hindi po kayo makapaghintay, tatanggalin ko muna kayo. Okay. Balikan ko lang po. Ngayon ang naisip ko, putya, hindi kaya binigay ang DepEd post kay BP Sara para talagang madurog na yung kanyang political career. Kasi mahihirapan Mahihirapan kahit sinong politiko na hawakan ng DepEd precisely kasi ang DepEd po ang may pinakamalaking problema sa lahat. Pero alam niyo yung mga pag-iisip ng tapat ka, nagtitiwala ka sa kapartner mo, di ba? Parang yan, para ka nagmahal ng tao na mahal kita.
Ibig nyo ba sabihin, yung pagmamahal na yan? Kaya po, mahirap na sabihin na nabudol kami. Kasi alam namin kung bakit namin binoto si BBM. Alam namin, itutuloy niya tong mga ginawa ni Pangulong Duterte. Siya lang ang nangako ng ganun Siya lang po kasi. Just imagine, no? Oy, Nor kasi ikaw ang topic namin ni Ram kanina. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.